Panibagong online loan applications, panibagong utangan na naman ito, at panibago na namang applyan dyan sa Google Play, na kung saan nga po merong nag-proof dito na nakatanggap siya directly, pasok kagad sa GCash ang halagang 5,400 pesos kahit na siya ay first timer borrower dito. Abay, totoo kaya ito, legit kaya ito na nagpapahiram ng pera? So ayan guys, para mapatunayan natin kung totoo ba naman itong, susubukan ko na naman siyang applyan ngayon. Nang sa gayon, makita ko rin ang buong detalye kung magkano nga rin ba yung maaari nitong i-approve sa akin as a first timer borrower. Ano kaya yung mga deductions dito? How long yung repayment period na i-offer naman kaya sa akin? At kung magkano nga naman actual amount na marireceive sa GCash account ko upon approval ng aking loan application. Panoorin niyo po ang video na ito hanggang dulo dahil tututukan natin ang bagong platform na ito na si CashGuard, na kung saan nga daw po nagpapahiram nga ito ng pera starting from 2,000 up to 60,000 pesos at merong repayment plan starting from 91 days up to 180 days. Siyempre, bago tayo mag-proceed, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So, disclaimer na muna guys, so hindi ko po ito pinopromote at hindi rin po ako ahente ni CashGuard. So, ano man pong mapapanood nyo dito ay base lamang po ito sa personal kong karanasan habang ako ay nag-apply dito. So, it's up to you na po or nasa decision nyo na po yan kung still at the end of this video ay susubukan nyo pa rin hiraman ng pera. So, ito nga po si CashGuard ay searchable na po siya dyan sa Google Play and meron na nga rin po ito ng 4.6 star at meron na rin pong 8,000 reviews. And under the company name of Fastcoin Lending Corporation. And sabi nga rin po nila dito, register naman po sila under ng SEC with the registration number and then with certificate of authority. So, na-install ko na nga po ito at bumungad nga po dito sa akin nung ma-open ko siya yung kanila pong dashboard. Meron nga daw po itong up to 12,000 maximum loanable amount. Fast approve and instant disbursement. Abay, totoo naman kaya. So, click lang natin itong apply. And bumungad na nga po kagad. So, kailangan ko na po ditong mag-fill up ng aking personal information. Next ay contact information. Tatlo lang din naman yung contact references na hinihingi dito. Third ay work information. Fourth dyan ay face recognition. And fifth nga ay additional information or any government valid ID po yan na makakapamili nga po kayo kung UMID ID ba, passport, TIN ID, driver's license, SSS ID, postal ID, voters ID, GSIS ID, PRC ID, OWA ID, National ID, and PhilHealth. So, ayun guys, bumungad nga po. So, mayroon po pala itong multiple loans. Merong new plan na meron loanable amount from 6,000 up to 24,000. Ito daw po yung hot nila ngayon. And second ay si Cash Plan E na merong loanable amount starting from 2,000 up to 8,000. And Cash Plan F na merong loan amount from 2,000 up to 8,000 pesos. And ayun nga po guys, so pinili ko nga po ito, si new plan, na mayroong loan amount of 6,000 up to 24,000. And kinlik ko lang po ito na evaluation. And ayan, so nakalagay nila ay confirm loan na kaagad. So, maghintay nga lang po ako dito ng 60 seconds or 1 minute para sa evaluation daw po ng aking application. Naglagay na rin po ako ng withdrawal method. So, dito maaari ka nga po makapamili kung e-wallet ba or bank account. So, yung e-wallet nila, meron silang GCash, Paymaya, GrabPay, RD Phone Shop, Imlowellier, at CoinsPH. Confirmation ng loan. So, yung approve nila dito is under ni Cash Plan A. Meron nga daw pong 3,500. Kinili ko nga po itong arrow na nasa gilid. Confirm loan. So, ito nga daw po yung mga deductions ng 3,500. So, interest niya ay 122. Account managed fee ay 319. Platform service fee ay 319 din. Rest fee ay 319. At credit fee ay 321. Ang dami na kagad nila ng deductions na ikakaltas doon sa 3,500. So, automatically, hindi pala natin buong marireceive yung 3,500 dito. So, kinlik nga itong view details naman. So, ang nakalagay niya ay loan information. So, loan amount nga daw po ay 3,500 and loan length ay only 7 days. Amount received ay 2,100. So, management fee nga 1,400. Loan date ngayon, June 6 and expiry date nga daw po ay June 12, 2025. So, 7 days nga lang po yung binigay nila na repayment terms. So, ayun guys, so pinakita na naman nila ng malinaw yung loan details,
kung magkano yung marireceive sa GCash account ko. So, isipin nyo na po kagad dito pa lang, pinakita nila na loan details and yung mga deductions nila. Kung still, ipoproceed nyo pa rin po yung pag-apply nyo dito kay CashGuard. Dahil para sa akin, abay, ang laki naman po ng bawas nila at within 7 days lang ay kailangan ko na kaagad na ibalik yung pera. So, ang laki na kaagad ng pera na kinita nila sa akin within 7 days lamang. So, feeling ko, ako yung nakatulong sa kanila, imbis na sila yung makakatulong sa akin. So, kinlik ko pa rin itong confirm para po malaman natin kung sadya nga bang mag-disburse sila dito or hindi. So, and ang nakalagay niya ay application has been submitted. And then, meron pa sila ditong nire-recommend na product under po ni Cash Plan C at under po ni Cash Plan A na mayroong loan amount na starting from 2,000 up to 8,000 din. Habang naghihintay nga po ng confirmation or notification nila kung sadya nga bang madidisburse sa GCash account ko, yung in-approve nila na 3,500. Pinasa ko nga po yung mga views o yung mga feedback ng mga nag-try out ng manghiram dito sa kanila ng pera. At doon nga po ay na-close up ko yung isang comment ng kanila pong borrower. So sabi niya dito, sobrang red flag ng apps na to. So nag-fill up ako sa kanila, wala man lang information kung na-approve ba ako. Dahil bigla-bigla na lang may dumating sa GCash account ko ng 5,400. At ang balik sa loob lang ng 7 days ay magiging 9,000. So, asa ng hustisya, sobra laki ng tubo nila. Pinayaran niya pa rin kahit na ganoon kalaki yung tubo. So, ito pala si CashGuard ay auto-disburse din. Walang tumpik-tumpik, hindi na naghintay ng confirmation ng kanilang borrower, basta nilang nag-disburse ng pera. So, sino ba naman talaga ang matutuwa kapag ganoon ang nangyari sa'yo? Ayan guys, so ayan, isipin nyo, dahil ito nga po, isa na itong proof, isa na itong patunay na hindi nga po maganda yung sistema ng pagpapahiram ng pera dito ni CashGuard. So, hindi mo pa nalaman kung yung approval amount mo ay nag-disburse na kagad sila sa iyong GCash account. So, paano ka pa makakapag-decide kung gano'n na talaga yung mangyayari na bigla-bigla na lang sila magsisend ng pera without confirmation. At meron din dito nag-confirm na it's scam. So, approve for 3,500. Then, nag-send ng 2,100 at 1,400 yung service fee or yung processing fee. Sabi niya, you didn't inform that you will send the money immediately without informing how much will I owe. And sabi niya, I sent back your money. At yun, binalik na rin daw po niya agad-agad yung pera dahil siya din, bigla rin nakatanggap ng pera without confirming. Bigla na nga lang din daw niya na-receive sa kanyang GCash account yung 2,100. At least, doon sa pinakita nila na transparency na nag-approve sila ng 3,500 at meron nga pong deductions na nagkakatutal ng 1,400. At least na pinakita nila na ganun po yung magiging resulta ng pag-apply mo sa kanila. But then, sabi ko nga po, hindi maganda dahil nga po ay bigla-bigla na nga ito na nagsisend ng pera sa iyong GCash account without informing or without confirmation kung tatanggapin niya ba yung pera or hindi. So, ito guys, mostly nangyayari talaga. Lalong-lalo na nga po kapag ikaw ay first-timer, borrower pa lang dito kay CashGuard at na-trace nila na wala ka pang credit history or wala ka pang experience na nakahiram pa ng pera sa ibang loan apps. So, possible talaga na magdi-disburse sila sa iyong GCash account dahil alam nila na wala ka pang ibang pananagutan sa ibang loan application. So, unlike sa ibang mga borrower na natitrace nila na may mga existing loan apps, so hindi na po kaagad-agad sila nagtitiwala. Inisip nila baka nga naman hindi na sila mabayaran. Ang iba naman na nagsabi, mukha lang daw ng mga information and at the end ay re-reject lang din. And waste of time and yung sabi naman ay scam. And ayan guys, so after nga po, bago po gawin yung video na ito, bago po share sa inyo, umabot na po ng 4 na oras ako ng paghihintay and binalikan ko yung applications nila. So ang nakalagay po dito sa akin ay refused. So, tinanggihan nila yung loan applications ko and any reasons na hindi na nila sinabi. Basta nga nakalagay lang nila dito ay refuse. If ever man na makahirap kayo dito ng pera kay CashGuard, so gawin nyo na pong example yung isa sa borrower dito na nag-proof na ganun nga po yung naging status niya ng pag-apply dito kay CashGuard. So, bigla-bigla nagdi-disburse ng pera without confirming, without informing, magsisend na pala sila ng pera sa GCash account mo. Hindi siya magandang hiraman ng pera dahil within 7 days lang ay kailangan mo kagad na ibalik ang pera na nahiram mo. At hindi
mo full na ma-receive yung nahiram mo dito na pera. Other than that, mas malaki pa yung ibabalik mo na pera dito after 7 days. So, hindi nila na-declared kung magkano. Depende na po yan sa kung magkano yung i-approve nila sa'yo. At sila na rin po mismo ang magde-declare dyan kung magkano yung full amount na ibabalik mo sa kanila. So, ayan guys. So, sana nakatulong sa inyo ang video nito. Pakaisipin, aralin. Kung still ay try out nyo pa rin na manghiram dito ng pera kay CashGuard dahil para po sa akin ay hindi po siya recommended. So, isipin nyo, aralin bago kayo dito mag-confirm para naman at the end of the day ay wala po kayong pagsisisihan na kapanghiram kayo dito ng pera at hindi nyo rin po ako sisihin na napanood nyo yung video na ito. So, ayan guys. So, thank you. Marami pong salamat as always naman po sa patuloy na pag-support nyo dito sa aking munting bahay. God bless po. Marami pong salamat. Bye-bye!